This is the third topic, pangatlong topic na po ito, no, dun sa ating series. Ano na yung ating series? Ano na po yung ating series? Paki-flash yung ating series. Okay, when life doesn't make sense. No, at ito nga po ay tatlong lesson, no, nang galing kay Prophet Habakkuk. Siya yung, sabi ko sa inyo, siya yung pinaka-master chef ng mga prophet. Why? Kasi Habakkuk. Okay? So, kaya siya yung master chef. Ano? So, nagkaroon siya ng tatlong katanungan sa Diyos na sabi ko sa inyo, madalas ito rin naman yung nagiging question ng bawat tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. It's a universal question. Number one, no, yung does God care? Meron ba talagang pagmamalasakit sa akin ng ang Diyos? No? So yun yung first topic. Yung second topic ay, last Sunday, is God fair? Diba? Kinu-question naman doon yung fairness of God. Okay, so again, sinabi ko rin sa inyo na it's not a sin to question God. Tama? Kasi tayo mga finite being Tayo ay merong finite minds. Ibig sabihin, hindi natin alam lahat ng bagay. Doon sa isip natin, ang daming mga questions, ang daming mga tanong. Diba? Na nag-aantay ng tamang kasagutan. So meron tayong mga questions about life, questions about God, at maaring yung ilang questions na yun ay hindi naman matutugunan in this life. Meron mga questions tayo na matutugunan lang kapag nakaharap na natin ng harap-harapan ng mukha ng Diyos. So, reserve ninyo yung mga question na yun pagdating ng time. Okay? Anong tatanong nyo sa Diyos pag time na nagkaharap na kayo? Bulong mo nga doon sa katabi mo, ako, ito, tatanong ko sa Diyos. Okay. Okay. So, may mga questions, ano? So, maraming, yung iba, siguro, maraming questions. Okay, so, it's not wrong. But the good thing about this prophet, mga kapatid, is, meron siyang mga questions, no? Meron siyang mga tanong patungkol sa Diyos, pero, ang ginawa niya ay, hindi siya nag-develop ng doubts o ng pag-aalinlangan sa Diyos. Maring at first, meron siyang doubt, pero he just stayed there. Nag-stay siya, and then he waited patiently for God's answer. So, yun yung ginawa niya. So, kung may question tayo, no, sa Diyos, ihang lang natin. Lord, I believe, naniniwala ako na time will come, etong tanong na ito, magkakaroon ito ng tamang kasagutan. Amen po yun? So how many chapters meron yung Book of Habakkuk? Ilang chapters meron? Yan, di ba nag-promise tayo? Pangako ko, mabasahin ko. Ilang chapters? Okay, meron siyang 3 chapters. Okay, kaya nga sa isang upuan, pwede mo siyang basahin at pwede mo siyang tapusin. How many verses? Maiksi lang din siya. Ilang verses? Yung unang chapter, ilang verses meron siya? Okay. Lahat-lahat kasi yan, 56 verses. No? So yung first chapter, meron siyang ilang verses? 17. Yung pangalawa, 20. And then yung panghuli, ilan na lang siya? Kasi 56 lahat. 19. Kaya all in all, total of 56 verses. So, madali siyang basahin actually. Na kung talagang interesado ka at curious ka at gusto mong, like Habakkuk, meron kang mga questions about God, then you can read it in just one sitting. Okay, so let's proceed. So, natapos na natin yung chapter 2. Let's go to chapter 3. Okay, after nito, magkakaroon na kayo ng konting background, historical background doon sa Book of Habakkuk, no, ano yung parang mga key words and key phrases niyan, and then kung ano yung application niya dun sa ating pamumuhay, yung present or
current realities. So chapter 3, okay, chapter 3, simulan natin dun sa verse 2 hanggang 19 siya, no? Kasi yung verse 1, ang sinasabi lang niya doon, nasabi niya, ito ay prayer ni Prophet Habakkuk na kinanta niya. It's a form of prayer, pero ang ginawa niya, ito ay parang ginawa niyang worship. Alam mo yon? Prayer na nag-turn siya into a parang psalm or a worship song. Okay. So, sabi niya, verse 2, ready na kayo? Handa kayo magbasa? Okay, sabay-sabay nating basahin. Ready, go. I have heard all about you, Lord. I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, help us again as you did in years gone by. And in your anger, remember your mercy. Ganda, di ba? I see God moving across the deserts from Edom, the Holy One coming from Mount Paran. His brilliant splendor fills the heavens, and the earth is filled with His praise. His coming is as brilliant as the sunrise. Rays of light flash from His hands, where His awesome power is hidden. Pestilence marches before Him. Plague follows close behind. When He stops, the earth shakes. When He looks, the nations tremble. He shatters the everlasting mountains and levels the eternal hills. He is the Eternal One. I see the people of Cushan in distress and the nation of Midian trembling in terror. Was it in anger, Lord, that you struck the rivers and parted the sea? Were you displeased with them? No, you were sending your chariots of salvation. You brandish your bow and you quiver of arrows. You split open the earth with flowing rivers. The mountains watched and trembled. Onward swept the raging waters. The mighty deep cried out, lifting its hands to the Lord. The sun and moon stood still in the sky as your brilliant arrows flew and your glittering spear flashed. You marched across the land in anger and trampled the nations in your fury. You went out to rescue your chosen people, to save your anointed ones. You crushed the heads of the wicked and stripped their bones from head to toe. With His own weapons, you destroyed the chief of those who rush out like a whirlwind, thinking Israel would be easy prey. You trampled the sea with your horses, and the mighty waters piled high. I trembled inside when I heard this. My lips quivered with fear. My legs gave way beneath me, and I shook in terror. I will wait quietly for the coming day when disaster strike the people. Pause muna tayo. Nakakapagod eh. Okay. So verse 1 and verse 2, parang it's just, it started with praise, di ba? And then, gusto niyang parang i-remember yung mga ginawaan ng Panginoon. And then, the following verses, hanggang dyan, dun sa verse 16, parang in-enumerate niya, no? Parang not back to the future, back to the past, na in-enumerate niya yung history, how God works in behalf of God's people. Parang parang meron siyang nire-remind dun sa kanyang sarili. Actually, etong book na to ni Habakkuk, it's a journey. No, parang it's a journey na nag-start dun sa doubt and it ends in faith. A journey from doubt to faith. Kaya tingnan niyo yung ending. Tingnan niyo yung ending. Ito na, verse 17. Sabay-sabay natin uling basahin, verse 17. Okay, sabay-sabay basahin. Ready, go. Even though, sabi niya, the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty,
Ang dami niyang binanggit na even though, di ba? So, kasi pag sinabi mong fig trees, grapes, olive crop, that has something to do with the economy of the nation of Israel. No? Meron niyang kinalaman dun sa kanilang pinansyal na pamumuhay. No, meron niyang kinalaman dun sa economical condition or situation ng kanilang mga buhay. Kasi nga merong mga hindi magandang pangyayari, parang mga worse na pangyayari dun sa nation of Israel. That's why they were parang experiencing famine dun sa land. So it's a type of parang desert, no, tagtuyot na pinagdadaanan ng isang bansa o tagtuyot na pinagdadaanan ng isang tao. Ito yung mga difficult moments ng buhay ng isang tao. Okay? So parang ganon, di ba? May mga times na dumadaan tayo dun sa ganon. So, ang dami niyang sinasabing even though. Pero pagdating dun sa verse 18, nung sabi niya, let's read it, go. Yet, sabi niya, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. Nagsimula siya dun sa napakaraming questions. Nagsimula siya dun sa mga statements of doubts, pero nag-end siya into a statement of faith. Why? Kasi he just stayed on course. Amen ba yun? So, ang isang question dito, mga kapatid, no, ni Habakkuk ay parang isa pa, no, dun sa mga madalas na katanungan ng tao. Ano yun? Is God there? Nandyan nga ba ang Diyos? Meron daw isa pong nanay. Sino yung mga nanay dito? Ayan, okay. Nanay, na meron siyang pasaway na anak. Okay, sino yung mga may pasaway na anak? Okay, so isang nanay, mga kapatid, meron siyang pasaway na anak, actually teen, mga 13 years old, pasaway. No? At hindi lamang siya dun sa bahay pasaway, kundi maging sa school. Madalas pinapatawag siya, no, yung mother, pinapatawag siya nung teacher nung kanyang anak. Parang teacher's enemy number 1. Meron ba mga ganun dito? Teacher's enemy number 1. No? Parang akala ng magulang ay pumapasok sa school, hindi pala pagpasok ang inaatupag pala niya school bukol. No? So, laging nauso kasi yung yung school bukol. So, ganun ang ginagawa. Pasaway sa school, di ba? Ang daming merong papatawag ang nanay, merong kinutusan na kaklase, merong nawawala yung pagkain, merong nawawalang ganito. As in, pasaway talaga. Alam niyo yun? Alam niyo yun, yung term na pasaway? Diba? So kapag medyo pasaway, talaga namang nakakainis. At kahit dun sa community, dun sa community, yung neighborhood, talaga namang pati yung mga kapitbahay nila, talagang naiinis sa kanya. So, sabi nung nanay, suko na ako. Diba? Suko na ako. Taas na nga kamay ko Taas na kamay ko. Ayun na. So, dahil Christian naman yung nanay, pinuntahan niya yung pastor. Ayan. Kaya kapag meron, hindi na natin kaya yung problema, puntahan natin yung pastor. Okay. Pinuntahan niya yung pastor. Okay. Sabi niya, kinuwento niya yung kanyang anak dun sa pastor. Sabi niya, pastor, tulungan mo nga ako. Anong gagawin ko dito sa anak kong ito? Masyadong pasaway. Pwede bang bigyan mo ng isang counseling session? Pumayag naman yung pastor. No? So sabi niya, sige, papuntahin mo dito. In other words, so nakumbinsin naman niya yung kanyang anak, pinapunta. So pagdating doon sa church, pinapasok doon sa office ng pastor, alam mo yon, sa office, meron yung table ng pastor, merong chair, at doon sa harapan, naglagay ng upuan. Okay? Nilagay yung upuan. Tapos, so, pinaupo niya doon. Bang yung pastor nakaupo doon sa kanyang. So, siyempre,
Yung pastor, medyo spiritual lang dating, di ba? So ang gusto niya, parang, of course, ang intention niya ay parang maipamulat dito sa batang ito na para magbago siya, mabago siya, kailangan niya ang Diyos. Di ba? Usually, ganun naman yun, di ba? So pinaupo niya. Okay, pinaupo niya yung bata, yung teenagers, nakaupo siya. So, tinitingnan niya yung batang pasaway. Sabi niya, ang tanong niya eto, nasaan ang Diyos? So yun ang tanong niya, nasaan ang Diyos? Okay? So nagulat yung pasaway na bata, nagulat. Lumingalingan na ganun. So, tapos, yung pastor ulit, medyo, nung una, nakaupo lang na ganun, gumano na dun sa table. Talagang tingin-tingin dun sa bata. So medyo ni-raise na niya yung kanyang voice. Sabi niya, nasaan ang Diyos? Medyo pinagpapawisan na yung bata. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Hindi niya alam. So ngayon, yung pastor, dahil hindi sumasagot yung bata, tumayo na siya. No? Tumayo na siya. Nung pagtayo niyang ganon, nung pagtayo ng pastor, dahil natatakot na yung pasaway na bata, kumaripa siya ng takbo. Takbo! Tumakbo yung bata. Tapos, pagdating niya sa bahay, humahangos siya na tumatakbo. Sabi nung nanay, sabi niya, bakit ka humahangos ng takbo? Ano nangyari? Sabi niya, nay kasi, yung pastor niyo, hinahanap ang Diyos, nawawala. Akala niya ako kumuha. So yun yung understanding niya. Wala naman siyang alam doon di ba? So, sabi niya, akala niya ako nawawala ang Diyos. Pero gusto kong i-connect mga kapatid. No? Minsan, ganun ang natin No? Meron tayong sometimes we question God. Di ba? Sinasabi natin, God, where are you? Or where is God? Or sinasabi natin, God, are you there? Di ba? Panginoon, andyan ka ba? Actually, it's not a question about God's existence. Amen? Kasi alam naman natin merong Diyos It's not a question about God's existence. It's a question about God's presence. The nearness of God. Alam mo yon? Yung pagiging malapit ng Diyos, pagdating dun sa mga times na nandun tayo dun sa mahihirap na bahagi ng ating buhay na pinagdaraanan natin. Kaya sinasabi natin, Lord, where are you? Panginoon, nasan ka? Nakikita mo ba ako dun sa aking mahirap na kalagayan? Nakikita mo ba ako, Panginoon, dun sa aking pagkakasakit? Nakikita mo ba ako dun sa aking nararamdaman? Diba? So we question not the existence of God, but we question the nearness of God. Naintindihan pa natin? Kasi no doubt, God exists. Amen? Sino sa inyo nanonood ng God's Not Dead? Meron nakapanood, God's Not Dead. Actually, hindi ko napanood, pero nabasa ko yung plot dun sa Wikipedia. Okay? Sa Wikipedia, nabasa ko dun yung plot about a atheist na professor played by Kevin Sorbo. Kilala mo yun, Brother Alex, si Kevin Sorbo. Hercules ba yun? Hindi. Meron siyang pelikula na parang yung malaking katawan, si Kevin Sorbo. Tapos yung isang estudyante, di ba? Yung isang estudyante na atheist na professor, tapos Christian na estudyante, at ang subject is philosophy yata. So doon pa lang sa simula nung klase, sinabi na nung professor na God is dead. Kinakailangan para pumasa kayo, kinakailangan yung sumang-ayon dun sa statement ko na God is dead. Diba? So, siyempre, as a Christian, hindi siya sumang-ayon. So, parang nagkaroon sila ng series of
series of debate. Anyway, so, is God there? No? Nagiging tanong din ba natin yon? Panginoon, asan ka? Diba, lalo na siguro dun sa mga times na talagang hindi na natin kaya. Diba? Nandun na tayo dun sa parang times of emotional breakdown. Parang, ano ka na? Parang, Lord, hindi ko na kaya. Asan ka? Bakit parang hindi mo ko tinutulungan? Amen? Naintindihan po natin mga kapatid? So, is God there? Again, sasabihin ko, it's not a question about God's existence, it's a question about God's presence. The nearness of God dun sa mga difficult times ng ating buhay. Sino ba sa inyo nakakaranas ng difficulties? O laging masaya buhay nyo? Buti pa kayo, laging masaya buhay nyo. Pero, that's a fact of life, di ba? Yun yung realidad ng buhay. Dumarating dun sa seasons ng ating buhay na hindi naman laging blessings. Di ba? Merong mga pagkakataon na nawawalan tayo, nagkakasakit tayo, merong problema sa family, meron tayong mga kinakaharap ng mga difficulties or challenges. Di ba? Amen ba yun, mga kapatid? Nakakaranas ba kayo ng ganon? O hindi? Sino nakakaranas ng difficulties? Okay. Okay. So, doon sa mga difficulties na yun, nagkakaroon tayo ng question about God. Diba? So, God, do you care? Lord, parang hindi yun fair. At Lord, para namang wala ka sa tabi ko. Okay? So, how can we be assured, diba, of God's presence? Tanong mga kapatid, iniiwan ba tayo ng Panginoon? Tingin nyo. Pakitanong nga yung katabi mo, iniiwan ba tayo ng Panginoon? Sabi mo sa kanya, naranasan mo na bang iniwan? Naranasan mo na ba yung ilaglag? Di ba? So, ano sagot doon? Iniiwan ba tayo ng Panginoon? Nilalaglag ba niya tayo? Ano yung promise na pwede nating panghawakan sa salita ng Diyos? Ng Panginoon hindi tayo iniiwan. Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Diba? So, pinaka-bottom line mga kapatid is Hebrews chapter 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Kasi may mga, at times mga kapatid, medyo subjective yung ating, anong tawag dito, yung understanding natin about the presence of God. Ini-equate natin yung presence of God dun sa nararamdaman natin. Alam mo yon? Di ba yung, uy, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ramdam na ramdam ko yung presence ni Lord. Uy, kinikilabutan ako ah. Di ba? Kinikilabutan ako, may kilabot. Di ba? May kilabot akong nararamdaman. Ramdam ko yung presence ni Lord. Uy, natouch ako, napapayak ako. Andyan ang presence ni Lord. E paano pag wala yung mga yon? Wala yung presence ni Lord? Hindi na siya, kapag ang presence ni Lord ay subject dun sa ating feelings, dun sa ating emotions, mga kapatid, then God is no longer omnipresent. Ano yung omnipresent? God is everywhere. Diba? Yung lagi siyang nandyan. So, ang pinaka-bottom line nito, mga kapatid, irregardless of our feelings and emotions, kung ano man yung nararamdaman natin, the truth is, God never leave us nor forsake us. So, it takes faith. Kaya nga sabi ng Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Amen? So, let's answer this question. How can you be assured of God's presence? Paano tayo magkakaroon ng assurance na
ang presence ng Panginoon or yung nearness of God, lagi lang nandyan sa tabi natin. Okay? So, ito po yung ginawa ni Prophet Habakkuk. Number 1, mga kapatid, is para magkaroon ng assurance of God's presence is approach God in an attitude of worship. Yun ang ginawa ni Prophet Habakkuk. He approached God in an attitude of worship. Why worship? Bakit natin kinakailangang mag-worship sa Lord? Kasi di ba, kapag tayo nag-worship sa Panginoon, parang we feel yung connection. Di ba sabi ng Bible, God is a spirit and those that worship Him must worship in spirit and truth. So parang through worship, nakaka-connect tayo sa God. At nagkakaroon tayo ng yung tinatawag na consciousness or realization, andun pala yung presence ni Lord. Hindi naman nawawala. So worship connects us with God. O yung worship, kinokonekta niya tayo sa Diyos. Amen? Kaya lang, paano yan kung Sunday lang tayo nag-worship? Hindi pag Sunday ka lang nakakonect sa Diyos. Diba? So, verse 1 and 2, sabi niya, this prayer was sung by the prophet Habakkuk. Sabi niya, I have heard all about you, Lord. I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, help us again as you did in years gone by, and in your anger, remember your mercy. So parang ang ginawa po niya rito, mga kapatid, no, ni-remind lang niya kasi ang worship, meron siyang dalawang part. Di ba? Yung you worship God for who He is, kung sino siya. Sa verse 2, ang sabi niya, I am filled with awe. Verse 2, sabi niya, simula mo na, verse 2, I have heard all about you. About you, Lord. All about you. Ano yung kanta natin na sinasabi natin, it's all, yung heart of worship yun? It's all about you, Lord. Di ba yung sinasabi natin? Tama ba ako? It's all about you. Heart of worship. Okay. So, worship God for who He is. We worship God for who He is, kung sino siya. Eternal, di ba? Loving, compassionate, etc., etc. So, doon tayo nagsisimula. We worship God for who He is. And then, pangalawa, sabi niya, I am filled with awe by your amazing works. We worship God for what He has done. Okay, malinaw po yon? We worship God for who He is, and then we worship God for what He has done. So parang yun po yung two components ng worship. Now, ang parang sinasabi ko lang sa inyo, mga kapatid, in times that we cannot feel the nearness of God, all we need to do is worship Him. Amen? Doon sa mga pagkakataon na parang hindi natin ramdam ang presensya ng Diyos o iniwan tayo ng Panginoon, that is the best time to worship Him. Kasi minsan nga, no, pati yung ating worship, no, affected nung parang kondisyon o sitwasyon ng ating buhay. Pag maraming blessing, natutuwa tayo na magpuri sa Panginoon, sumamba sa Diyos. Pero kapag mayroong problema, doon tayo parang nawawala. Diba? Hindi po baliktad. Gawin natin, the more na mayroong kang problema, the more na ikaw ay mag-worship sa Lord. Amen po ba yun? Okay, so, approach God in an attitude of worship. Ito yung paraan para tayo ay makakonect
or nagko-connect tayo sa Diyos. At doon natin nararamdaman yung nearness ng God doon sa ating mga buhay. God is a spirit, and those that worship Him must worship in spirit and in truth. Amen ba yun? Okay. So, pangalawa, anong kailangan nating gawin? How can we be assured of God's presence? Pangalawa is, i-remind natin yung ating mga sarili dun sa mga past works or deeds na ginawa ng Lord sa ating buhay. Yun ang ginawa ni Prophet Habakkuk. Nakakasunod pa kayo? Susundan nyo? So, yung una, no, nag-connect siya through attitude of worship. And then, pangalawa, pagdating na dun sa verse 3 hanggang verse 15, mga kapatid, ang ginawa niya, ni-remind niya yung sarili niya dun sa mga past deeds na ginawa ng Diyos dun sa bansang Israel. Binanggit niya doon yung anong tawag dito? Yung paghati nung sea, di ba? Yung paghati ng Jordan River. No, binanggit niya lahat yon, starting dun sa deliverance. Okay, if you're familiar with the history ng Israel, yung deliverance nila dun sa Egypt, di ba, yung pagpasok nila dun sa promised land hanggang sa matatag sila as a nation, binanggit niya dyan. So, ni-remind niya yung kanyang sarili dun sa mga past works na ginawa ng Diyos, no, dun sa kanilang bansa, the people of God. Ang tawag doon ay theophanies. No? Theo, two Greek words. Theo, meaning God, and then paneia, meaning appearance, o yung appearances of God. Theophanies. Ang alam kasi natin, boom, panis. Alam natin. Theophanies ang tawag doon. No? Appearances of God, no? Appearances of God, no, dun sa Old Testament. Kasi we celebrate Epiphany. Alam niyo yung Epiphany? Yung three kings, yung wise men, three kings, three magi, di ba? Nung ma-reveal sa kanila, no, yung star, that is parang appearance of God in the flesh. Epiphany ang tawag nila doon. So, eto, ang tawag dyan is theophanies, or appearances of God. Okay? So, ni-remind itong si Prophet Habakkuk, parang sinasariwa niya. Okay? Kasi, aminin po natin mga kapatid, may mga pagkakataon na mas na-overwhelm tayo dun sa problema. Di ba? Na mas na-focus tayo dun sa problem. Kaya hindi natin makita yung solution. Di ba? Tingnan nyo na lang. Isang tao. Di ba? Isang tao. Ang dami niyang magandang bagay na ginawa sa'yo. Tapos, dumating yung pagkakataon, nakagawa siya ng isang pagkakamali. Ano yung mas na ma-magnify? Ano yung mas na ma-magnify natin? Di ba yung pagkakamali? Hindi na kita kaibigan kasi nilaglag mo ako. Siniraan mo ako. Diba? So, ganun yung nature natin bilang mga tao. So, what what the prophet did is, ni-remind niya yung kanyang sarili of what God has already done in the past para dun sa nation of Israel. Naintindihan pa natin? Application. Anong application nito? Tanong, meron na bang ginawa ang Diyos sa buhay mo? Magmula nung ikaw ay kumilala sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong Lord and Savior, meron na ba siyang ginawa sa buhay mo? Kapatid, meron na bang mga answered prayer? Meron na bang mga problema na kung saan ay nakita natin yung solusyon ng Diyos? Meron na ba? So, yun po yung application nito. No?
In times na parang hindi natin maramdaman yung nearness of God, let us be reminded of what God has done for us in the past. Pause for a while, di ba? Mag-pause ka lang, and then ask yourself the question, ano na, Panginoon, ang mga ginawa mo sa buhay ko nung nakaraan? At siguro, kung iisa-isahin mo yon, may lilista mo yon. Number 1, di ba? Number 2, number 3. Then, ang magiging resulta noon ay ikaw na ay magpapasalamat sa Panginoon. You will be reminded of God's presence in your life. Then you will realize, mga kapatid, na hindi ka naman talaga iniiwan ng Panginoon. Amen ba yon? Pwede ba natin gawin yon? Pwede ba tayo mag-pause for a while? Isipin lang natin, ano na ba ang mga ginawa ng Panginoon sa aking buhay? Amen? So isipin muna natin, ano na ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ko? Pwede niyong ilista, pwedeng sa isip lang. And then, pasalamat ka sa Panginoon. Diba? Thank you, Lord, dun sa ginawa mong yun sa aking buhay. Okay, may naalala po kayo? Diba sabi ng Psalms 103 verse 1, forget not all His benefits. Wala naman siguro tayong spiritual amnesia. Meron na ba rito may mga memory, tawag doon? Memory gap. Okay, medyo nakakalimutan na natin, di ba, yung mga ginawa ng Psalms 103 verse 1, sabi ni King David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Forget not all His benefits. And then, following verses, in-state niya kung ano, inisa-isa niya kung ano yung mga benefits na yon. So there's a lot of things, di ba, na pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Then, lastly, mga kapatid, number 3, how can we be assured of God's presence is ask God to renew His deeds in the presence. So, wag lang tayo mag-stay wag lang tayo mag-focus dun sa past. Diba? Sinasabi nga natin, the best is yet to come. Amen? Amen ba yon? Pwedeng pakisabi sa katabi, the best is yet to come. Ibig sabihin, maganda pa yung future mo, kapatid. Diba? Meron ka pang future. Huwag mong iisipin na wala ka ng future. Meron pa. The best is yet to come. So, don't focus so much. After na na-remind ka dun sa mga past deeds na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, then focus on the present. Kasi minsan parang dati, parang natatalian tayo dun sa dati. Pwede ka namang manalangin, Panginoon, bigyan mo ko ng mga bagong experiences. Diba? Kaya sinasabi, your compassions fail not. Ano yung kasunod? They are, ano daw? They are new every morning. Laging bago, laging sariwa. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi bilasa. Laging sariwa. Meron laging bagong inihahanda ang Panginoon sa buhay natin. That's why, pwede kang gumising sa umaga at magpasalamat sa Kanya. Sasabihin mo, Lord, maraming salamat sa mga bagay na inihanda po ninyo para sa akin sa araw na ito. Amen ba yan? Hindi yung gigising ka sa umaga. Ano ba yan? Magising na naman ako. Dati na naman. Wala na namang kape, wala na namang tinapay. Ganito kaya kagigising mo pa lang, nagrereklamo ka na. So ask God to renew His deeds in the present. Babalikan ko yung verse 2, mga kapatid. Ang sabi ng verse 2, I have heard all about you, Lord. I am filled with awe by you. In this time, kailan daw? In this time. Etong panahong ito, sabi niya, in this time of our deep need, help us again as
you did in years gone by. Kung paano tinulungan mo kami nung nakaraan, ganun din, tulungan mo kami sa panahong ito. Ihayag mo ang iyong kalooban, ang inyong plano, ang inyong layunin, ang inyong mithiin sa aking buhay. Amen? Amen ba yon? Merong plano ang Diyos, meron siyang layunin para sa ating buhay. Huwag kang makisawsaw dun sa layunin ng iba. Di ba? Mag-focus ka dun sa kung ano yung layunin ng Panginoon para sa iyong buhay ngayon. And sabi niya, in your anger, remember your mercy. Kaya nga sa Psalm, di ba? Your mercy endures forever. Ibig lang sabihin nito, in your anger, remember your mercy. Ang galit ay natatabunan ng awa ng Diyos. In other words, mga kapatid, mas powerful, mas powerful yung mercy of God kesa dun sa anger of God. Tama ba? Kasi kung mas nakakapanig yung anger of God, lahat tayo tostado na ngayon. Ano yung ibig ko sabihin? Na tostado na tayo. Lahat tayo ay iniihaw na sa ngayon, sa impyerno. Di ba? At araw-araw, di ba, kung ang anger ng Diyos ang nakakapanig, araw-araw, maraming taong tinatamaan ng kidlat at kinakain ng lupa. Pero, sabi nga ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, your mercy, O God, endures forever. Your compassions fail not. Diba, great is your faithfulness. Amen ba yun? Gising pa po ba kayo, mga kapatid? So, mas nakakapanaig yung awa ng Diyos kesa dun sa kanyang galit. Okay? So, how can we be assured of God's presence? Ano yung number 1? Attitude. Magkaroon tayo ng attitude of worship. Pangalawa, ano kailangan natin gawin? Remind ourselves dun sa past deeds na ginawa ng Lord sa buhay natin. And then thirdly, ask God to renew His deeds in the present. So, yan lang kailangan natin gawin. So, every time, diba, that we question the nearness of God, go to Him in worship. Remind yourself dun sa ginawa ni Lord sa buhay mo. And then, hilingin mo na gumawa siya ng mga bagong pangyayari dun sa iyong buhay. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ka pa tapos sa akin. Meron ka pang mga bagay na inihanda para sa akin. Amen ba yun? Pwedeng pakisabi sa katabi, kapatid, hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. Meron pa siyang inihandang magandang bagay para sa iyo. Ayan. Amen? So, huwag tayong masyadong parang ma-confine dun sa mga parang nangyayari dun sa ating buhay. Okay, laging, sige lang, diretso lang, hanggang sa matumbok mo. Matumbok mo kung ano yung pinakagustong mangyari ng Panginoon sa buhay mo. So, mga kapatid, pwedeng sabay-sabay nating basahin. God's presence is always near, even when your troubles make it seems like He's so far away. Akala lang natin ang layo niya. Akala natin nagmimerienda siya dun sa isang galaxy. No? Akala natin nasa Jupiter siya or nasa Venus siya, nagpapahinga, kaya hindi natin siya maramdaman. No! God is always near. No? Hindi naman siya naaapektuhan ng mga difficulties na nararanasan natin sa ating buhay. Ibig sabihin parang, baka tawagin ako neto, baka hindi kayanin neto, tatawagin ako, hindi ko rin makaya. No, hindi ganun ang Panginoon. So God's presence is always near, even when your trouble makes it seems like He's so far away. Kaya nga, kinunclude ni Prophet Habakkuk, no, yung kanyang, anong tawag dito? Yung kanyang writings or yung kanyang prayer with a song of parang praise. Verse 17, sabi niya, even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vine, even though the olive crop fails,
And the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields. Worst case scenario, di ba? Alam mo yon? Parang sinasabi niya, Panginoon, kahit wala akong pera, di ba? Nawalan ako ng trabaho, wala akong pera, wala akong may bibigay sa mga anak ko. Parang ganun na nangyayari dyan. No, modern yung panahon natin. Even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Wala na siyang mga tinatangkilik, wala siyang mga properties, wala siyang mga ari-arian. Lahat wala. Even though. Verse 18, ano yung sabi niya? Yet I will rejoice in the Lord. Ano yung bagay na wala ka? Na masyado mong kinalulungkot? Wala kasi akong iPhone 6 eh. Bira ka, iPhone 6. Pero meron ka cellphone. Meron. Kaya lang kasi hindi state of the art eh. Hindi top of the line eh. Yeah. Wala kasi akong bagong ganito eh. Wala akong ganyan. No, napakababaw minsan ng mga pinagsisinter natin dun sa ating buhay. Ba't ka malungkot? Wala kasi akong boyfriend. Wala kasi akong girlfriend eh. Wala kasi akong Ba't ka malungkot? May asawa kasi ako eh. Hira ka. Yung isa, nalulungkot, affected dahil walang boyfriend. Yung isa, may asawa. Ano ba talaga? Di ba? Ba't ka malungkot? Kasi, kulot ako eh. Tapos yung isa naman, kasi unat ako eh. Kaya yung kulot, nagpapaunat. Diba? Yung unat, nagpapakulot. So, hindi mo maintindihan ng tao eh. Ano ba talaga? Ano ba talaga kailangan natin? Diba? So, sabi niya, verse 18, Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. In other words, siya yung aking source. Sa kanya ako magfo-focus. Because He is the answer. God will give me the solution to my problem. Sa Kanya ako magfo-focus. Okay? Verse 19, The sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. In other words, I will overcome. Amen? Yan lang yung sinasabi niya eh. Kahit wala yung mga bagay niyan, ang Diyos yung nagbibigay sa akin ng lakas, and at the end, I will overcome. This is just temporary. The best is yet to come. So, ano yung masasabi natin mga kapatid? Is God there? Yes. And labo. It's God's presence that makes the difference. But God's presence makes the difference. Yung fact, yung truth na alam mong nandyan siya. Diba? He never leaves you nor forsake you. Ano man yung pagdadaanan mo, ano man yung difficulty na kakaharapin mo, masasabi mo, God is with me. I will overcome. Amen? Amen po? May nakuha po tayo? Did you learn something? What did you learn? Something. Tayong lahat ay tumayo. Sa oras pong ito, nais po namin sabihin sa inyo, aming Diyos, na mahal po namin kayo. Maaaring may mga pagkakataon na parang hindi ganun ang nangyayari, pero Lord, in our hearts, Lord God, we know that we love you. Mahal po namin kayo, Panginoon. Nais po namin kayo na papurihan, parangalan sa aming mga buhay. May mga pagkakataon lang po sa aming mga buhay na nagkakaroon po kami ng question. Lord, may mga pangyayari sa aming mga buhay na parang hindi namin ramdam na nandyan ka. May mga pagkakataon, Panginoon, na nag-aalinlangan po kami at tinatanong po namin kayo if you really care. May mga pangyayari sa aming mga buhay na kung saan ay kinu-question din po namin yung fairness po ninyo, yung pamantayan po ninyo ng fairness, Lord God, and righteousness. But God, at the end of the day, Lord, alam namin, Panginoon, sold out kami dun sa katotohanan, O God, na mahal po ninyo kami.
Yes, mahal po ninyo kami, Panginoon. Ano man yung pangyayari sa aming mga buhay, ano man yung aming nararamdaman, hindi nagbabago yung pagmamahal po ninyo sa amin. Pinatunayan ninyo yan, pinakita ninyo yan, Lord God, all throughout the years, Lord God, ng aming mga buhay, pinapakita, pinaparamdam po ninyo yan, Panginoon. Nagiging short-sighted lang po kami minsan dahil nakafocus po kami dun sa mga outward circumstances, Lord, dun sa mga difficult situations ng aming mga buhay. Pero in reality, Lord God, meron lang po kayong wino-work out sa aming mga buhay. At salamat po na it is always for our good. Salamat po na dinidevelop po ninyo kami, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe, salamat sa inyong paalala sa amin. Thank you for reminding us. Thank you for using this book, Lord God. Thank you for using the prophet, Lord God, na i-remind po kami, Panginoon, ng inyong kabutihan, ng inyong pagmamahal, ng inyong awa, O God, sa aming mga buhay. At salamat po dahil kami ay naliwanagan, Panginoon, ng inyong salita, ng inyong katotohanan, at ng inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.